Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Abante. Title, Boying Rimulya may pasabog sa Kamara. Ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na may malalaking issue silang pasasabugin sa loob ng 3 araw, lalo na sa pagharap niya sa Kamara de Representante. Hindi binanggit ni Rimulya kung ano ang mga ito, pero isa rito ay ang pagharap niya sa House Committee on Justice sa Miyerkules, April 22. Ito ang exact pahayag ni Rimulya. The next 3 days will be very interesting. Monday, Tuesday, Wednesday, kasi Wednesday hearing namin sa house yan. I will show up for a while, pero ang magsasagot sa mga tanong yung persons in charge of the document of the Ombudsman. Wala akong kinalaman, institutional iyon. Kaugnay nito, binanggit naman ni Rimulya na masusi ng iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman sa pangunguna ni Deputy Ombudsman Dante Vargas ang pagkakasangkot ni Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala sa umano'y korupsyon. Matatandaanan na idinawit ni Ramil Madriaga si Kilala at si dating Ombudsman Samuel Martires na namagyan umano ng tig-isang bag ng pera noong 2022. Nauna nang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clabano na inisyuhan nila ng show cause order si Kilala matapos ang revelasyon ni Madriaga sa Justice Panel. Sinabi ni Clabano na bukod sa perang binigay umano ni Madriaga kay Kilala, hihingan nila ng paliwanag ang Assistant Special Prosecutor sa akusasyon na ginamit umano niya ang impluensya sa San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. From our monitoring of the impeachment hearing, it seems to be much deeper, saad ni Clabano, dahil may kaakibat umanong larawan at video ang affidavit ni Madriaga. Sige! Ito talaga, teleserye. Anong klaseng pasabog ang aasahan natin galing kay Ombudsman Rimulya? Wala na yan. Hanggang salita lang yan. Maalala ko nung kasagsagan ng issue kay DG Bantag nung may warrant of arrest na. Sinasabi niya na magsusurrender, may feeler of surrender. Nasaan ang mag-surrender? Wala. Mga 2 o 3 beses ata yung sinasabi niya magsusurrender na si Bantay. Walang nangyari. Ilang beses silang nag-parade nung DOJ sa Pasya. Ilang beses silang nag-parade ng mga hinihilang hideout ni DG Bantag. Wala rin. Okay. And then, ito. Yung flood control, nagpasabog na naman siya. December 15, may makukulong na. Wow. Grabing pasabog yun. Anong nangyari? Lumipas na lang December 15, wala. Nung tinatanong siya ni Karen Davila Bata, just wait. Basta, darating yan. Ngayon, sinabi ni Assistant Ombudsman Clabano, mas mabuti, huwag na lang daw magsalita. Kasi hanggang ngayon, wala pa. Ayan, ang daming mga pasabog ni Ombudsman Rimulya. Yung kay Senator Bato, nagpasabog na naman siya. May warrant of arrest na si Bato. Nasa cellphone ko. Hintayin nyo lang. I think that was October ba o November? October, November, December, January, February, March, April. 7 buwan na.
nasaan yung pasabog ni Ombudsman Rimulya na warrant of arrest ni Senator Bato? Wala pa. Oh, ano ba? Ang dami niyang mga pasabog eh. Paglabas ng Brave 18 Marines, una niyang pasabog. Ang 5 dyan, may murder cases. Di ba sinabi niya yon? Oh, nasaan ang detalye sa murder cases? Kaya, sinagot siya na Attorney Baligod. Honorable Ombudsman, alam mo naman na ang murder non-bailable. Bakit nakalabas itong aking mga kliyente? Bakit hindi sila na-aresto na? Oh, wala. Kaya mga ano lang niya yon, mga birada ba? in fairness, magaling siyang magsalita sa media. Yung may dating ba? Na pwede kang mapaniwala kagad. Halos parehas sila magkapatid nga sila, Secretary John B. Rimulya. In 3 weeks time, makakauwi na si Saldico dito sa Pilipinas. Anong 3 weeks time na? Hanggang ngayon wala pang konfirmasyon kung naaresto. Na pati mismo ang Ministry of Justice ng Czech Republic, wala silang impormasyon tungkol sa naarestong Saldico. Ay, nako, ano pa. So, sige. Ang inaasahan ko dito is, pakita man lang ang salin. Wala akong problema. Hindi ako natatakot sa salin ni BP Sara. Normal yan. Pakita, walang itinatago. Kaya nga matapang si BP Sara nagsabi, magre-resign ako kagad pag mapatunayan nyo na may unexplained wealth ako. So, i-present ang salin. That's a public document. So, anong klaseng pasabog? Salin man lang kaya. So, sige. Abangan namin. Sana yung pasabog, talagang malakas na pasabog. Baka na naman kwetis. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Na nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin is namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni ang natagaan na mo gero? So, Sinya gihatag ninyo sa hinabang. una ni ang iyang balay. Ayuwan. Una ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kuan na gid kaayo ang iyang gero. Karaan na gid kaayo. 2020 tulo ka tuig. Kita gid nato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. So, gipang sapaw-sapaw ra gid ang ilang gero. So, muna po ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buk mga gagmay. Og karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Turo na ka tuig. So, kuan dugay-dugay na gyud. Wa mi naka palit og atop kay tungod sa kalisod. Unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Kuan. Mag-uuma. Kanang gapamugas lang mo og mga mais. Oh, So pila ka mo kang imong anak? isa pa. Isa pa, so ga-eskwela na. Dili pa. Dili pa. Ani pa nga tuig. So tungod sa kalisod, wala gid mo naka-afford og balit og yero. Oh. Salamat sa Ginoo nga kaning sin na inabangan na gid mi. So salamat kaayo. Thank you.